Dahil sa pinalakas na habagat, nakataas ang orange rainfall warning ng Pag-asa sa ilang lugar ngayong gabi. Asahan ang malakas na ulan na posibleng magpabaha sa Tarlac, Zambales, Bataan at Pampanga. May yellow rainfall warning naman sa Metro Manila, Bulacan at Rizal. Posible ang pagtaas ng tubig sa mga flood-prone areas na yan. Humina ang bagyong Karina at mula sa pagiging super typhoon, naging typhoon ito. May lakas itong 175 kilometers per hour at bugsong 215 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Babuyan Islands at hilagang bahagi ng mainland Cagayan. Asahan pa ring magiging maulan ang panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Biyernes. May isang napaulat na nasawi sa lungsod ng San Juan matapos umanong maludod sa umapaw na creek. May report si Mark Salazar. Bandang tanghali naging malawakan na ang rescue operation sa San Juan City nang umabot ang baha sa puntong delikado na kahit sa mga residenteng sanay na sa baha. Sa barangay San Perfecto, unang inilikas sa mga bata, babae at mga may edad. Ang mga kalalakihan sumusuong sa bahang hanggang leeg para maglikas ng mga gamit. Pero may mga residenteng hindi pa rin daw aalis kahit nasa second floor na ang tubig baha. Hindi pa kayo lilikas sila? Hindi pa po. Pinaghandaan na raw nila ang baha batay sa karanasan sa Ondoy at mga naunang habagat. Ang tubig baha sa San Juan ay nanggagaling sa mas mataas na Quezon City. At makikita ang ragasa mula sa taas pababa sa San Juan. Isa sa pinakabinabantayan ng lokal na pamahalaan ng San Juan ay yung kanilang mga creek na kagaya nito sa barangay Valencia. Dahil talagang pag ito ang umapaw, napakaraming residente nila ang apektado. Tumaas daw ito kahapon at kaninang umaga, lampas sa maliit na tulay na ito. Isang kapitbahay daw nila ang inabutan ng flash flood sa creek kahapon at umano'y nasawi. Nasira kasi yung sa bakal dyan, doon siya tumagos. Hindi pa kinukumpirma ng San Juan CDRRMO ang insidente. Bandang pahapon, parami na ng parami ang lumilikas sa San Juan Gym. Paglikas po namin, nasa mga dibdib pa lang. Siguro sa ngayon, lagpas taon na daw po Nagkaroon din ng paglilikas sa mga residente sa Barangay Rosario, Pasig City. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang mall sa Metro Manila ang magbibigay ng libreng parking ngayong gabi. Para yan sa mga maapektuhan ng baha. Kabilang dyan ang Vista Malls, SM Super Malls, Ayala Malls, Robinsons Malls, Mega World Lifestyle Malls, Araneta City at iba pang establishmento. Ang mga makikipark ay pwedeng kumonekta sa Wi-Fi at makicharge ng phone sa charging stations ng malls. Bukod sa free overnight parking, maaari rin daw makigamit ng restrooms. Buong magdamag po bukas ang LRT1 stations para magsilbing silungan o temporary shelter. Bilang tulong yan sa mga stranded commuter, lalo na yung mga hindi makakauwi dahil sa baha. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, lahat ng 20 istasyon ng LRT1 ay mananatiling bukas kahit wala ng biyahe ng tren. Pumunta lang daw sa mga waiting area sa loob ng istasyon at sundin ang gabay ng mga security personnel. In-extend din kanina ang huling biyahe ng tren hanggang 10:15 p.m. bilang tulong sa mga pasahero. Maraming kababayan natin ang apektado ng matinding baha dulot ng habagat na pinalakas ng Super Typhoon Karina. Kumilos na po ang GMA Kapuso Foundation upang maghatid ng agarang tulong kung kaya't nananawagan kami sa inyong lahat upang makipagbayanihan. Bukas ang GMA Kapuso Foundation para sa inyong tulong. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Magbayanihan tayo mga kapuso, isa sa puso ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.